Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay pero lahat po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Unahin natin mga kababayan na ito pa lang si Pangulong Bongbong Marcos ay inaayawan na ng mga kakailyan. Tama po ba? Yung mga kapwa niya Ilocano. Yung mga kababayan niyang Ilocano. Lalo na dyan sa Ilocos Region. Yung Region 1 and Region 2. Sa parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, ayaw na daw po ng mga Ilocano sa Pangulo. Inaayawan na siya kasi bakit? Kurakot, bangag, nakakahiya bilang presidente ng mga Ilocano. Ganun po ba? Sino po nagsabi niyan? Meron pong isang abogado na kasama doon sa third filer ng impeachment laban sa Pangulo pero hindi po naganap. Ewan ko po ang pangalan nun, Attorney Respicio yata. Isa po yata siyang Ilocano from Region 2, no? Nung nagsasalita po siya sa press ko nitong mga Duterte minions, sinasabi niya na nabanggit niya na ayaw na ng mga Ilocano kay Pangulong Marcos. Tinatakwil nila ang Pangulong Marcos. Ayan po yung maanghang na salita nila. Dahil nga po magnanakaw, kurakot, no? Manluloko ang Pangulong Marcos. Siya po ang mastermind ng korupsyon sa ating bansa gamit ang DPWH. Ginamit si Martin at si Elizalde. Yan po yung mga naratiba nila mga kababayan. Yun nga lang po, hindi natuloy yung pagpapile ng third impeachment kasi ito palang grupo ng mga DD-shit na ito, walang congressman na nag-endorse. Ang sinasabi pa nila, sila daw ang pinakakumpleto na dokumento, makapal po ang kanilang ebidensya laban sa Pangulong Marcos at sureball mai-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yun nga lang ang problema nila, pa-preskon kayo, umiiyak kayo bakit hindi tinanggap kasi wala pong nag-endorse na congressman. Ngayon, iiyak-iyak kayo, wala na kayong chance para makapag-file ng impeachment kasi 1 year bar rule kayo na isang impeachment lang sa loob ng isang taon. Yung dalawang impeachment kinonsolidate na lang yan. Kayo hindi kayo umabot Nasaan na yung mga congressman ninyo? Asan na yung mga Dutertes? Ilang Duterte ang congressman dyan? 3. Tapos may mga allies kayo. Nasaan si Paulo Marcoleta, yung isa sa mga maingay? Ba't hindi siya ang nag-endorse? Nasaan si Gloria Macapagal Arroyo? Nasaan pa yung ibang mga Duterte-aligned congressman? Ano nangyari? Ano nangyari kay Toby Tiangco? Akala ko ba gusto nyong ma-impeach? Akala ko ba matibay ang ebidensya? Bakit walang congressman na nag-endorse? Bakit natakot? Bakit yung ibang congressman na sinasabi nyong mga allies ninyo, ayaw kayong tulungan? Ngayon, ayaw nang ma-associate sa inyo. May stigma na mga kababayan na pag ikaw ay supporter ng Duterte, tanga at bobo ka. Siguro naman, nasabi nila, hindi naman ako tangat bobong congressman siguro, kaya ayaw ko tanggapin niya. Yabang-yabang ninyo, may USB pa kayong pina-flash. Sabi ni Chavit Singson, hawak ko ang mga ebidensya ng korupsyon ni Bongbong Marcos. Hawak mo pala, ba't di mo ipunta sa ombudsman? Doon kayo mag-file sa ombudsman. Pwede naman, korte ninyo. Impeachment, wala na. Next year na ulit kayo, hawakan nyo na lang ebidensya ninyo. Tapos itong isang abogado naman na napakaingay din. Ngak-ngak din to ng ngak-ngak. Sasabi niya, ayaw na po ng mga Ilocano. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sigurado kayo dyan? Sigurado kayo? Ano pong porsyento ng mga Ilocano ang ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos na? 100% ba?
In totality ba lahat ng Ilocano sa Pilipinas, mga Ilocano sa labas ng Pilipinas ayaw na kay Pangulong Bongbong Marcos? O sige, lalabanan natin tong Attorney Respicio na to kasi sabi mo ayaw na ng mga Ilocano eh. So therefore, I will assume that sabi mo ayaw na ng mga. Wala kang sinabing bilang dyan. Wala kang sinabing porsyento. Ha? O, yung mga taga Ilocos Sur ayaw na kay Pangulo. Siyempre, ganun, may bilang yun. Bayan eh. Pero dito, we will assume na sinabi mong mga Ilocano, meaning, assuming lahat ng Ilocano. Whether sa loob at labas ng bansa. Kung meron akong mapakita sa yung isang Ilocano na makabongbong Marcos pa rin, ano gagawin mo? Ano sasabihin ko sa'yo? Sinungaling ka. O may kaibigan ako dyan, taga Nueva Ecija, Ilocana. Pero suportado pa rin ang Pangulong Marcos. May kaibigan ako dito, nurse practitioner na taga Florida, Ilocana yon. Suportado ang Pangulong Marcos. So hindi lahat. Huwag kang sinungaling. Dapat yung statement mo, attorney ha, o ginagalang natin si Attorney Respicio ha, huwag kang magagalit, ikaw nagsimula nito. Huwag mong i-generalize. Kinakailangan magbigay ka ng numero o sabi mo, itong bayan namin dito sa lugar ng ganito, mga puro Ilocano kami, ayaw na namin kay presidente. Nakakahiya pong presidente ng mga Ilocano. Sana ganun, may pruweba ka. Diba? Baka ikaw lang eh. Saka si Chavit Singson, ilan lang kayo? Dadalawa lang kayo. Ganun. Huwag mong lahatin. Hindi maganda yun. Nakakahiya naman sa mga Ilocano na nagmamahal pa rin sumusuporta sa Marcos, no, sa Pangulo, na nadadamay. Walang ganun. Attorney, walang ganun. Huwag tayong magpasikat. Oo. Baka gusto mo lang magkaroon ng media mileage tapos may balak ang tumakbo sa 2028 eh. Libreng pasikat na yan. Mali na may statement mo eh. Ayaw na ng mga Ilocano? Hindi naman eh. Yung kasama nating vlogger. Babanggitin ko na si Tiger 99. Libre promotion kay Tiger ha. Ilocano yan. Pero sumusuporta kay Pangulong Marcos. Yung kaibigan natin na isang vlogger din, si Maestro Paul. Ilocano yon. Pero sumusuporta kay Pangulong Marcos. So hindi po lahat naman, attorney. Ikaw naman, ay, unyamatan. Tama ba, Attorney Respicio? Huwag kang magagalit, huwag kang magdidimanda ha. Niriribat lang kita. Hindi po lahat ng Ilocano. Huwag naman gano'n ng mga Ilocano. Magbigay ka ng numero. I want specific numbers. Data tayo eh. Ang labanan dito, ebidensya at data. Di ba? Ano analytics mo? Pakita ka ng data mo. Sa akin, nagbigay ako sa ng 4 na halimbawa. 2 vlogger na kaibigan natin, kasamahan natin na naniniwala, sumusuporta sa administrasyong Bongbong Marcos. Mga Ilocano yon. Di ba? Maski na tanungin mo pa yung dalawa na verify mo, mga Ilocano yan. Kapwa mo Ilocano yan. Yung misis ko, Ilocana, from La Union, Marcos. Suportado namin. Kakaya naman, wag naman ganon, attorney. That is baloney. Give me a specific number kung gaano karaming mga Ilocano ang ayaw na sa Pangulong Marcos. Pero imposible. Imposible. I don't believe that, mga kababayan. Sabi mo dyan, Marcos pa rin, sasabihin ng mga Ilocano sa'yo. Baka ikaw lang, saka si Chavit at iilan. Iilan lang kayo, mga kababayan. Kaya ito si attorney, buladas to eh. Papa media mileage ka, attorney. Walang ganun ha. Now, mga kababayan, punta ulit tayo kay Pangulong Marcos. Ito namang grupong nag-file ng second impeachment labang kay Pangulong Marcos. Mukhang matibay ang ebidensya, mukhang mai-impeach po ang Pangulo, mga kababayan. Delikado tayo. Kasi itong Makabayan Black, kampito sa Duterte, gusto nilang ma-impeach si Pangulo para maiupo po si Tokmol Sara Duterte. Ganun po yung succession eh. By the Constitution, pag na-impeach po yung Pangulo, o di kaya incapacitated to discharge his duty, ang papalit sa kanya, yung Vice President. O sakaling i-impeach ng Senado si Pangulo, sakali lang nag-prosper, sino kagad ang ilalagay nilang presidente? Manunumpa si Sara Duterte. Tandaan nyo, Makabayan Black Tandaan ninyo, hindi nyo kaagad-agad mai-impeach yan si Sara Duterte kasi hindi pa didinigin baka agad yan sa Senado, nag-i-impeachment pa. Di ba?
Ang gagawin dyan ni Sara Duterte, once na manumpayan, maski na isang araw lang na presidente, yari kayo. Whether martial law o RevGov, tanggal ang konstitusyon. Yari pa rin kayo Makabayan Black, o baka naman nakipagkasundo kayo sa demonyo. Narongmug ba kayo? Hindi inisip nyo ba yan, mga Makabayan Black? Kayo dyan, Teddy Casino, Renato Reyes, ha? Si Antonio Tinio, ha? Kayong mga Makabayan Black, naisip nyo ba yon? Sa palagay nyo ba, dagli-dagli nyo mapapa-impeach din si Sara Duterte? Uunahan kayo niyan, chess move yan eh. Ha? Kayo ang mamamati dyan, mati-checkmate kayo dyan. Oh, once nagtagumpay halimbawa kayo sa impeachment laban kay Pangulo, ha? Dagli ka agad dyan na swear in si Sara Duterte and then I will lay down the hammer of Thor, martial law, patay. Oh, ano kayo? Diba? O di kaya baka naman nakipag-usap na kayo sa devil. Oo, magkakatsaba kayo. Tanong lang ha. O ngayon, sabi ng Makabayan Black, malakas ang ebidensya namin na ang Pangulong Marcos ang siyang mastermind dahil ginamitan po nila ng isang matinding ebidensya. Ano yung Tokis? Meron silang tinatawag na PBBM matrix. Yung daw matrix na yan ay galing sa DPWH. Yung matrix na yan gawa ng DPWH with the approval of the President, na kung saan may mga bayan-bayan na nilagyan ng malalaking pondo para sa infrastruktura tulad ng flood control. Aprobado daw po yun ng presidente. Kung halimbawa si Region 1, itong bayan na to, pondohan natin yan ng malaki. Doon yung puntirya nila ng pagnanakaw. Bakit daw yung iba na bayan wala o kokonti lang yung pondo sa infrastruktura? So therefore, yung ganun daw PBBM metrics na gawa ng DPWH, sanksyon ng Pangulo. May approval ng Pangulo. Ha? Yun ang isa sa mga ebidensya ng Makabayan Black. Ha? PBBM metrics, kaya delikado si Pangulo doon. Oo, delikado. Ha? Baka ma-impeach kasi may PBBM metrics pala sa DPWH na sinanksyon niya, inaprubahan niya. Ha? Siya ang nag-aproba ng budget, so therefore siya ang may kasalanan dyan. Command responsibility, yan, talagang mai-impeach ang Pangulo, delikado. At pangalawa, yun daw statement ni Elizalde ko, sabi nga ni YouTube translation sa chat box ng live stream ko, pag tinype mo saldi ko, what the hell? Yun po yung chat translation eh. Auto-translate, may nag-type ng saldi ko. Ha? Nakita ko pagdating sa cellphone ko eh. What the hell? Ang tindi ng translation ni YouTube sa chat ha. Oh. Yun daw sinabi ni Saldi ko na binigyan daw, nag-deliver daw ng pera sila Saldi ko sa bahay ng Pangulo. Nako, ang laki nun. Ang laking ebidensya niyan mga kababayan, no? Galing sa mismong bunganga daw ni Elizalde ko, yun ang ginamit ng isa sa mga Kabayan Black na tumanggap ng suhol ang Pangulo galing sa mismong bibig ni Elizalde ko. O, ang tanong, paano nyo patutunayan? Nasaan si Elizalde ko? Ayaw umuwi ng Pilipinas. Anong sabi ni Congressman Luistro na siyang chairman ng Committee on Justice sa HOR? Kailangang umuwi siya at dito siya manumpa. Ano sabi ng Pangulo? Umuwi ka, haharapin kita. Oh. 'Di ba? Ang tanong diyan, titindig ba 'yan? Paano nyo papatunayan 'yan? Ha? PBBM metrics? Ang maggawa DPWH, paano nyo patutunayan na sinanksyon ng Pangulo yung PBBM? Sanksyon niya, gawa niya. Dahil inaprubahan niya yung budget? Ganon? Tiyak. Sabi nila, eto matibay ang ebidensya namin. Kami ang may matibay na ebidensya na sangkot. Ito ang pinaka-mastermind ang Pangulo. Pa Martin Romualdez pa kayo, pa Saldi po kayo. Pero ang totoong puntirya nyo, ang Pangulong Marcos, mga kababayan. Wala pa tayong larawan. Akala ko na sa LS tayo. Ha? Ang puntirya na talaga nila ay ang Pangulong Marcos. Knowing the Makabayan Black, yung mga yan, talaga namang anti-Marcos yan eh. Gumagawa lang sila ng chismis na ganito, pero ang talagang tumbok, pabagsakin ang Pangulong Marcos. O bakit? Kasi gusto nyo iupo si Sara Duterte.
Ang sa akin lang opinion, magtagumpay sila dyan. One day after manumpa si Sara Duterte, pag upo niyan sa Malacanang, RevGov tayo, boom, sa pool. Oh, tapos kapapile nyo lang ng yung file nyo ng impeachment laban sa kanya, nandun pa lang sa plenaryo ng HOR, wala na. Dissolve kayo, martial law eh. O di sising tambuli kayo, di ba? Gawa-gawa kayo ng, sabi nga nila, moro-moro na impeachment para lang mapansin kayo. Ba't di nyo gawin ng tama yung trabaho nyo dyan kung anong inaatang sa inyo ng taong bayan? Gumawa kayo ng batas, kayong mga party list, mga visit. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.